Akala mo ba harmless lang ang bawat post mo sa social media? Think again. Isang maling post lang, pwede nitong sirain ang reputasyon mo. Pwede nitong ilagay sa peligro ang privacy mo. O maging dahilan para pagsisihan mo habang buhay ang isang desisyong ginawa mo sa loob lang ng ilang segundo. Sa panahon ngayon, napakadaling mag-post pero napakahirap burahin ang epekto nito. Tandaan mo, once it's on the internet, it can stay there forever. Kaya bago ka mag-share ng kahit ano, tanungin mo muna ang sarili mo. Kailangan ba talagang makita ito ng buong mundo? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang siyam na hindi mo dapat pinupost sa social media. Ang ilan dito ay baka ginagawa mo na nang hindi mo namamalayan at maaari itong makaapekto sa iyong seguridad, relasyon, trabaho at maging sa future mo. Kaya kung gusto mong maging mas matalino at mas responsable sa paggamit ng social media, make sure na panoorin mo ang video hanggang sa dulo dahil baka ang susunod mong ipopost ang maging pinakamalaking pagkakamali mo o pinakamatalinong desisyon mo. Number 1. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng maraming tao sa social media ay ang pakiramdam na kailangan nilang i-post ang bawat nangyayari sa buhay nila. Mula sa pagising sa umaga, kung saan sila pupunta, sino ang kasama nila, ano ang kinakain nila, hanggang sa bawat problema at tagumpay. Parang lahat ay kailangang may audience. Pero ang totoo, not everything needs to be shared. Dahil hindi lahat ng bahagi ng buhay mo ay para sa publiko. Tandaan mo, privacy is power. Habang mas maraming tao nakakaalam ng personal na detalye tungkol sa'yo, mas marami rin pagkakataon na magamit ito laban sa'yo. May mga taong masaya para sa'yo, pero meron ding tahimik na nagmamasid, nanghuhusga, naiinggit, o naghihintay lang ng pagkakataong makita kang magkamali. Hindi mo sila makikilala sa likes at heart reactions, pero nandyan sila. Ang pinakamagandang memories ay yung tunay mong na-enjoy dahil hindi mo inubos ang oras sa pagkuha ng perfect photo o pag-iisip kung ano ang magiging caption. Be present, not just online. Mas masarap mabuhay kapag ang focus mo ay ang mismong moment, hindi ang validation ng ibang tao. At isipin mo rin ito, kapag alam na ng lahat ang bawat plano mo, bawat problema mo, at bawat galaw mo, nawawala na ang excitement at ang sense of mystery. Hindi mo kailangang ipaalam sa buong mundo ang bawat chapter ng buhay mo. Mas magandang tahimik ang nagtatrabaho sa mga pangarap mo at hayaan mo ang resulta ang magsalita para sa'yo. Hindi ibig sabihin nito na bawal ka nang mag-post o mag-share ng masasayang pangyayari. Ang punto lang ay matutong mag-set ng boundaries. Hindi lahat ng nangyayari sa buhay mo ay kailangang maging content. May mga bagay na mas lumalago kapag tahimik. May mga blessings na mas ligtas kapag hindi agad ipinagsisigawan. At may mga tagumpay na mas fulfilling kapag hindi mo hinabol ang approval ng social media. Kaya sa susunod na gusto mong mag-post, tanungin mo muna ang sarili mo. Kailangan ba talagang malaman ito ng lahat? Kung ang sagot ay hindi, baka mas magandang itago mo na lang ito para sa sarili mo at sa mga taong tunay na mahalaga sa buhay mo. Tandaan mo, your real life will always be more important than your online life. Number 2. Isa sa mga bagay na mas mabuting huwag mong i-post sa social media ay ang away niyong mag-partner. Sa panahon ngayon, parang normal na lang sa iba ang mag-post ng cryptic quotes, magparinig sa Facebook, o mag-upload ng emotional status kapag may hindi pagkakaunawaan. Akala nila makakagaan ito ng loob. Pero sa totoo lang, temporary relief can create permanent consequences. Kapag dinala mo ang problema ninyo sa social media, hindi na lang kayong dalawang kasali sa usapan. Biglang nagkakaroon ng audience ang isang pribadong issue. May mga taong kakampi sa'yo. May kakampi din sa partner mo. May mga chismoso at chismosa na nag-aabang ng update. At meron ding mga taong magbibigay ng opinyon kahit hindi nila alam ang buong kwento. Ang dating simpleng away, nagiging public drama na. Tandaan mo, people only see what you post, not the whole story. Isang screenshot, isang emotional na caption, o isang mahabang rant lang ang mababasa nila. Hindi nila alam ang mga pinagdaanan ninyo. Hindi nila alam ang mga dahilan sa likod ng problema o ang mga pagkakataong nagkaayos na kayo. Pero kahit magkabati na kayo kinabukasan, mananatili pa rin sa isip ng ibang tao ang mga sinabi mo. At mas mahirap burahin ang impresyon ng tao kaysa burahin ang mismong post. May isa pang bagay na dapat mong isipin. Kapag palagi mong ipinapakita ang problema ninyo online, unti-unting nawawala ang respeto sa relasyon. Ang relasyon ay hindi reality show na kailangang may audience sa bawat episode.
Some battles are meant to be solved in private, not performed in public. Ang tunay na matatag na relasyon ay marunong ayusin ang problema nang hindi kailangang ipaalam sa buong mundo. At maging tapat tayo, ilang beses ka nang nakakita ng couple na nag-away ng todo sa Facebook, nagparinigan, nag-unfriend, nag-block, tapos makalipas lang ang ilang araw, sweet na ulit. Sila ang nagkabati, pero ang mga nakabasa ng post nila, hindi agad nakakalimot. Ang dating respeto ng ibang tao sa relasyon nila, nabawasan na. Kaya bago ka mag-post, habang galit ka, isipin mo kung magiging proud ka pa rin ba sa post mo na yon kapag kalmado ka na. Mas magandang kausapin ang partner mo ng harapan kaysa kausapin ng buong internet. Kung kailangan mong maglabas ng sama ng loob, piliin mo ang taong mapagkakatiwalaan mo, hindi ang comment section. Dahil ang social media ay nagbibigay ng reaksyon, pero hindi nito maaayos ang relasyon. Communication fixes relationships, not Facebook posts. Kaya tandaan mo, hindi lahat ng problema ay kailangang may audience. May mga laban na mas madaling malutas kapag tahimik. At ang mga relasyong pinoprotektahan ng privacy nila, kadalasan sila rin ang mas matibay sa paglipas ng panahon. Ang pinakamatinding patunay ng pagmamahal ay ang pagiging mature sa pagharap at pag-aayos ng mga pagsubok na kayo lang ang nakakaalam. Number 3. Isa sa mga bagay na hindi mo kailangang i-post sa social media ay ang lahat ng plano mo sa buhay. Maraming tao ang sobrang excited sa bagong business, bagong project, bagong career, o bagong pangarap, kaya gusto nilang ipaalam agad sa buong mundo. Wala namang masama sa excitement, pero tandaan mo, there's a big difference between announcing your plans and achieving your goals. Hindi lahat ng plano ay kailangang may audience. Habang maaga mo pang ikinikwento ang mga pangarap mo, nauubos ng energy mo sa pagpapaliwanag kaysa sa paggawa. Ang dami mo nang sinasabi, pero kakaunti pa lang ang nagagawa mo. At ang masama pa, kapag hindi natuloy ang plano, ikaw pang mahihiyang magpaliwanag sa lahat ng nagtatanong kung ano nang nangyari sa plano mo. Imbis na nakapokus ka sa goal mo, napupunta ang atensyon mo sa expectations ng ibang tao. May isa pang dahilan kung bakit mas mabuting tahimik muna. Not everyone who claps for you is genuinely happy for you. Totoong may mga taong susuporta sa'yo, pero meron ding mga taong magdududa, mangungutya, o mag-wish pa na sana hindi ka magtagumpay. Hindi mo kontrolado ang iniisip nila, pero kontrolado mo kung gaano karami ang ibabahagi mo. Kapag tahimik kang kumikilos, mas nakakapag-focus ka. Wala kang pressure na patunayan ang sarili mo araw-araw. Hindi mo kailangang magbigay ng updates para lang ipakitang may progress ka. Ang oras na sana'y ginugol mo sa pagpo-post at pagpapaliwanag, magagamit mo sa pag-aaral, pag-iensayo, pag-iipon, at paggawa ng mga hakbang na talagang maglalapit sa'yo sa tagumpay. Work in silence and let your results make the noise. Isipin mo rin ito. Ilang beses ka nang nakakita ng taong bigla na lang nagtagumpay. Bigla siyang nagbukas ng negosyo, nakabili ng bahay, o na-promote sa trabaho. Ang tingin ng iba, ang bilis naman ng success niya. Pero ang hindi nila nakita ay ang mga buwan o taon ng tahimik na paghahanda. Habang ang iba ay abala sa mga post ng plano, siya ay abala sa paggawa. Kaya nung dumating ang tamang panahon, hindi na niya kailangan magpaliwanag. Ang resulta na mismo ang nagsalita. Hindi ibig sabihin nito na bawal ka nang mag-share ng goals mo. Ang ibig sabihin lang ay maging matalino sa pagpili kung sino ang dapat makaalam. May mga pangarap na mas lumalakas habang tahimik mong inaalagaan. Parang isang binhi na hindi mo hinuhukay araw-araw para tingnan kung tumutubo na. Hinahayaan mo muna itong lumalim ang ugat bago ito mamunga. Kaya sa susunod na may malaking plano kang gustong simulan, tanungin mo muna ang sarili mo, mas kailangan ko ba ng likes o mas kailangan kong kumilos? Dahil hindi naman ang pinakamahabang announcement ang nagbabago ng buhay mo. Ang tunay na nagbabago ng buhay ay ang mga araw na tahimik ang nagsusumikap kahit walang nakakapansin. Remember, dreams become reality because you worked for them. Number 4, isa sa mga bagay na mas mabuting manatiling pribado ay ang eksaktong sahod o kinikita mo. Totoo, pinaghirapan mo ang bawat sentimo na pumapasok sa bulsa mo. At wala namang masama kung ipinagmamalaki mo ang bunga ng iyong pagsisikap. Pero tandaan mo, success doesn't always need an announcement. Hindi lahat ng achievement ay kailangang may caption at hindi lahat ng income ay kailangang ipaalam sa buong mundo. Kapag ibinunyag mo ang eksaktong halaga ng kinikita mo, hindi mo kontrolado kung paano ito tatanggapin ng ibang tao.
May ilan na magiging genuinely happy para sa'yo at magsasabing, deserve mo yan. Pero meron ding tahimik na maiinggit, manghuhusga o magsisimulang ikumpara ang buhay nila sa buhay mo. At alam naman natin na comparison is a thief of joy. Ang simpleng post na para sa'yo ay celebration lang, maaaring maging dahilan ng insecurity o negatibong pagtingin ng iba. May isa pang reality na dapat mong isipin. Kapag maraming tao nakakaalam na malaki ang kinikita mo, maaaring magbago ang pakikitungo nila sa'yo. Biglang may mangungutang, may hihingi ng tulong na hindi mong inaasahan, may mag-aakalang kaya mong sagutin ang lahat ng gastos, at may mga taong lalapit sa'yo dahil siniisip nilang kaya mong ibigay. Money has a way of changing people's expectations. At mas mabigat dalhin ang expectations ng iba kaysa sa mismong trabaho mo. Sa kabilang banda, kung maliit naman ang kinikita mo at ibinabahagi mo ito online, maaari ka ring maging target ng panghuhusga o pagmamaliit. Ang totoo, ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa laki ng sweldo niya. Ang income ay bahagi lang ng buhay, hindi ito ang sukatan ng karakter, sipag o potensyal. Kaya huwag mong hayaang ang social media ang maging lugar kung saan sinusukat ang halaga mo. At hindi lang yan, may usapin din ng seguridad. Habang mas maraming personal na impormasyon ang ibinibigay mo sa internet, mas madali kang pag-aralan ng mga taong may masamang intensyon. Hindi lahat ng nagre-react sa post mo ay may mabuting hangarin. Ang iba ay tahimik lang na nag-oobserba. So, privacy is not secrecy, it's protection. Ang pagiging pribado ay dahil marunong kang mag-ingat. Kung gusto mong maging inspirasyon sa iba, hindi mo kailangang sabihin ng eksaktong halaga ng kinikita mo. Mas inspirasyon ang ikwento kung paano ka nagsimula, ano ang mga sakripisyong pinagdaanan mo, at anong mga aral ang natutunan mo sa paglalakbay. Mas mahalaga ang proseso kaysa numero. Dahil ang mga tao ay mas natututo sa kwento ng pagpupursige kaysa sa laki ng sweldo. Kaya sa susunod na maisip mong i-post ang payslip mo o sabihin ng eksaktong income mo, tanungin mo muna ang sarili mo, ano ba talaga ang mapapala ko rito? Kung wala naman itong malinaw na layunin maliban sa validation o pagpapabilib, baka mas mabuting itago mo na lang ito. Hayaan mo nga ang lifestyle mo, ang disiplina mo, at ang mabuting bunga ng trabaho mo ang magsalita. Tandaan mo, wealth whispers, while insecurity often shouts. Hindi kailangan ipagsigawan ang tunay na tagumpay dahil ito ay kusang napapansin sa tamang panahon. Number 5. Isa sa mga pinakamalaking pagkakamali na pwede mong gawin sa social media ay ang mag-post habang galit ka. Kapag mataas ang emosyon mo, pakiramdam mo tama ang lahat ng gusto mong sabihin. Gusto mong ilabas ang sama ng loob, gusto mong may makampi sa'yo, at gusto mong marinig ang taong nakasakit sa'yo. At gusto mong marinig ng taong nakasakit sa'yo ang bawat salitang nasa isip mo. Pero tandaan mo ito, anger is temporary, but the internet is permanent. Kapag galit ka, iba ang paraan ng pag-iisip mo. Hindi ka nakakapagdesisyon ng malinaw dahil emosyon ang nangunguna, hindi wisdom. Kaya maraming tao ang nagpo-post ng mahahabang rant, nagpaparinig o naglalabas ng masasakit na salita. Habang tinatype nila ang post, pakiramdam nila gumagaan ang loob nila. Pero pagkalipas ng ilang oras o kinabukasan, kapag humupa na ang galit, doon pumapasok ang pagsisisi. Maiisip mo na lang, sana hindi ko na lang yun ipinost. Ang problema, kahit burahin mo pa ang post, hindi ibig sabihin na wala na itong epekto. May mga taong nakapag-screenshot na, may mga nakabasa na, may mga nakabuo na ng opinion tungkol sa'yo. The internet has a long memory. Ang 5 minutong padalos-dalos na desisyon ay pwedeng mag-iwan ng epekto sa reputasyon mo sa loob ng maraming taon. At aminin natin, kapag may taong nagpo-post habang galit, ano ang unang ginagawa ng mga tao? Hindi sila tumutulong sa pagresolba ng problema. Kadalasan, nagbabasa lang sila, nagchichismisan, nagko-comment o naghihintay ng susunod na update. Ang personal mong problema, nagiging entertainment ng ibang tao. Samantalang ikaw ang direktang haharap sa consequences kapag humupa na ang emosyon. May isa pang dahilan kung bakit delikado ang pagpo-post kapag galit ka. Sa sobrang emosyon, may mga salitang nabibitawan na hindi mo na mababawi. Isang maling akusasyon, isang nakakainsultong pahayag, o isang sekreto na inilabas dahil lang sa inis. Lahat ng yun pwedeng makasira ng relasyon, pagkakaibigan, o maging ng karir mo. Words posted in anger can leave scars that apologies cannot always erase. Mas matalino ang taong marunong mag-isip muna
kaysa agad mag-react. Hindi ka hinaan ng manahimik habang galit. Sa katunayan, isa yun sa pinakamalaking signs of emotional maturity. Kapag naramdaman mong gusto mo nang mag-post dahil sa sobrang inis, subukan mong ilapag muna ang cellphone. Maglakad ka muna. Makinig ka ng music. Uminom ka ng tubig. O matulog ka muna. Bigyan mo ng pagkakataon ng isip mo na humabol sa emosyon mo. Madalas, pagkatapos ng ilang oras, mapapansin mong hindi na pala kailangang i-post ang gusto mong sabihin. Remember, not every emotion deserves a post. Dahil hindi lahat ng nararamdaman mo ay kailangan makita ng buong mundo. Ang tunay na lakas ay ang kakayahang kontrolin ang sarili kahit meron kang lahat ng dahilan para sumabog. Ang pinakamagandang post ay ang post na pinili mong huwag i-publish. Dahil mas mahalaga ang peace of mind at magandang reputasyon kaysa sa ilang minuto ng emotional satisfaction. Number 6. Isa sa mga pinakamapanganib na bagay na pwede mong i-post o i-share sa social media ay ang chismis o balitang hindi pa kumpirmado. Sa panahon ngayon, napakadaling pindutin ang share button pero napakahirap ng bawiin ang epekto kapag mali pala ang impormasyong ipinakalat mo. Tandaan mo, just because it's viral doesn't mean it's true. Hindi porket maraming nag-share o maraming views ang isang post, ibig sabihin na totoo na ito. Napansin mo ba? Kapag may breaking news, celebrity issue o kontrobersyal na pangyayari, ang daming taong nagmamadaling mag-post para mauna. Gusto nilang sila ang unang makapagbalita o makapagbigay ng opinyon. Pero sa pagmamadali, nakakalimutan nilang i-check kung tama ba ang impormasyon. At kapag lumabas na mali pala ang balita, kadalasan tahimik na lang silang nagdi-delete ng post. Ang problema, kumalat na ang maling impormasyon. Hindi na nila mababawi ang libu-libong taong nakakita at naniwala rito. Ang isang simpleng chismis ay pwedeng makasira ng reputasyon, relasyon, negosyo, at minsan pati ng buhay ng isang tao. Isipin mo kung ikaw ang mapagbintangan dahil lang sa isang post na walang sapat na ebidensya. Masasaktan ka, di ba? Kaya bago mo i-share ang anumang balita, itanong mo muna ang sarili mo, verified ba ito o chismis lang? Dahil ang katotohanan ay hindi natatakot maghintay. Pero ang kasinungalingan ay laging nagmamadali. At aminin natin, maraming content online ang ginawa lang para makakuha ng views, likes at engagement. Ang iba ay gumagamit ng clickbait titles, edited screenshots o lumang larawan na inilalabas na parang bagong pangyayari. Kapag hindi ka maingat, maaari kang maging bahagi ng chain ng misinformation nang hindi mo namamalayan. Don't be a source of confusion. Be a source of truth. Mas magandang kilalanin ka bilang taong responsable kaysa bilang taong basta na lang naniniwala at nagpapakalat ng kung ano-ano. Hindi rin kailangan mag-comment sa bawat trending issue. Hindi dahil tahimik ka ay wala kang pakialam. Ang pananahimik ay tanda ng pagiging responsable. Kung kulang pang impormasyon, mas mabuting maghintay kaysa magsalita ng bagay na pagsisisihan mo rin sa huli. It's better to be accurate than to be first. Kaya sa susunod na may makita kang nakakagulat na balita o mainit na usapin, huwag agad magpadala sa emosyon. Mag-research ka. Magbasa ka mula sa mapagkakatiwalaang sources. I-check mo kung may opisyal na kumpirmasyon. Dahil sa social media, isang click lang ang pagitan ng pagiging responsable at pagiging bahagi ng problema. Tandaan mo, ang bawat share at bawat post mo ay may epekto. Kaya piliin mong maging tao na nagpapakalat ng katotohanan, hindi ng chismis. Because your credibility is more valuable than going viral. Number 7, huwag mong ipagyabang ang mamahaling gamit mo. Wala namang masama sa pagbili ng mga bagay na pinaghirapan mong pag-ipunan. Kung matagal mong pinagtrabahuhan ang pangarap mong cellphone, kotse, motor, relo, o bahay, natural lang na maging masaya ka. Pero may malaking pagkakaiba ang celebrating your achievement at showing off just to impress people. Kapag ang goal mo ay mag-inspire, iba ang dating. Pero kapag ang goal mo ay iparamdam sa iba na mas lamang ka, doon nagsisimula ang problema. Ang social media ay parang highlight reel ng buhay ng bawat tao. Ang nakikita lang ng iba ay ang magagandang larawan, pero hindi nila nakikita ang overtime, ang puyat, stress, at mga sakripisyong dinaanan mo para makuha ang mga bagay na yon. Kaya ang simpleng pagpo-post ng mamahaling gamit ay nagiging dahilan ng comparison. May mga taong mai-inspire, pero meron ding makakaramdam ng inggit, insecurity, o pressure na sumabay kahit hindi pa nila kaya. Mas delikado pa rito, hindi mo rin alam kung sino ang nanonood sa'yo. Hindi lahat ng followers mo ay may mabuting intensyon.
May mga taong tahimik lang pero inoobserbahan ang lifestyle mo, ang mga lugar na pinupuntahan mo, at ang mga bagay na pagmamay-ari mo. The internet is a public place. Kapag sobra kang naglalantad ng mamahaling gamit, maaari kang maging target ng scammers, magnanakaw, ang mga taong gustong samantalahin ka. Ang pagpoprotekta sa sarili ay nagsisimula sa pagiging maingat sa mga ipinapakita mo online. At aminin natin, may mga pagkakataong napapadala tayo sa validation. Kapag maraming likes at comments, parang gusto pa nating mag-post para mapansin ulit. Pero ang tanong, sino ba talaga ang gusto mong i-impress? Ang mga taong tunay na nagmamahal sa'yo ay hindi susukat ng halaga mo base sa presyo ng suot mo o sa brand ng gamit mo. Your value is not measured by your possessions. Ang tunay na respeto ay nakukuha sa ugali, integridad, at kung paano mo tratuhin ang ibang tao. Mas kahanga-hanga ang taong successful pero humble. Yung tipong may kakayahang bumili ng mamahaling bagay pero hindi niya kailangang ipagsigawan para lang patunayan ang sarili. Dahil alam niya na ang tunay na confidence ay hindi humihingi ng approval mula sa internet. Real confidence is quiet. Hindi to kailangang laging may caption na hard work pays off. Kung ang tunay na layunin ay ipakita sa lahat kung gaano kamahal ang nabili niya. Kaya sa susunod na gusto mong i-post ang bagong bili mong mamahaling gamit, tanungin mo muna ang sarili mo, bakit ko ba ito ipopost? Kung ang dahilan ay para magpasalamat, para magbahagi ng milestone, o magbigay ng inspirasyon, walang masama ron. Pero kung ang layunin mo ay manginggit, magpasikat, o humanap ng validation, baka mas magandang i-enjoy mo na lang ang bunga ng pinaghirapan mo ng tahimik. Tandaan mo, ang tunay na mayaman ay yung may kakayahang maging masaya, mapagkumbaba, at panatag kahit walang nakakita. Success doesn't need to be loud. Sometimes, the strongest statement is quiet confidence. Number 8, huwag mong i-post ang lahat ng ginagawa ng anak mo. Bilang magulang, natural lang na gusto mong ipagmalaki ang anak mo. Kapag nakita mo siyang unang beses na naglakad, nagsalita, nakatanggap ng medalya, o simple nakagawa ng nakakatawang bagay, gusto mo itong i-share sa buong mundo. Walang masama sa pagiging proud parent. Pero ang tanong, kailangan bang lahat ng ginagawa ng anak mo ay nasa social media? Sa sobrang excitement ng magulang, nakakalimutan nila na ang bawat post ay nagiging bahagi ng digital footprint ng anak nila. Bago pa siya magkaroon ng sariling Facebook o Instagram account, meron ng daan-daang larawan, videos at personal moments tungkol sa kanya na makikita ng ibang tao. At ang totoo, hindi pa niya napipili kung gusto ba niyang makita ng buong mundo ang mga yon. Isipin mo ito, paano kung paglaki niya, hindi siya komportable na kumakalat pa rin online ng mga lumang litrato niya nung naliligo, umiiyak, napapagalitan, o nasa mga nakakahiya pero nakakatawang sitwasyon. Para sa atin, nakukyutan tayo. Pero para sa kanya, baka maging dahilan yun ng hiya, ng bullying, o pagkawala ng privacy. What feels funny today might feel embarrassing tomorrow. May isa pang bagay na dapat nating tandaan. Hindi lahat ng tao sa social media ay may mabuting intensyon. Habang ikaw ay nagpo-post dahil proud ka, may mga taong tahimik lang na nag-uobserba. Hindi natin kontrolado kung sino ang nakakakita, nagda-download o gumagamit ng mga larawan at videos na ina-upload natin. Kaya bilang magulang, bahagi ng pagmamahal ang pagiging maingat. Protecting your child's privacy is also protecting their future. Hindi rin kailangan gawing content ang bawat achievement ng anak. Kapag bawat exam result, medalya, award o simple accomplishment ay agad na ipinapakita online, minsan hindi natin namamalayan na naglalagay tayo ng pressure sa kanila. Baka maramdaman nilang kailangan nilang laging mag-perform para may maipost o may pagmalaki. Mas maganda pa rin iparamdam sa kanila na mahal mo sila dahil sa kung sino sila, hindi lang dahil sa mga achievement nila. Hindi ibig sabihin nito na bawal ka nang mag-post ng picture kasama ang anak mo. Siyempre, napakasarap magtago ng memories at magbahagi ng masasayang sandali. Ang punto lang ay magkaroon ka ng balanse at wisdom. Piliin mo kung anong nararapat ibahagi at kung ano ang mas magandang manatili na lang sa loob ng pamilya. Just because you can post it doesn't always mean you should. Kaya sa susunod na kukuha ka ng phone para i-upload ang bawat kilos ng anak mo, itanong mo muna sa sarili mo, kapag lumaki ang anak ko, magiging masaya kaya siyang makita ito online? Kung may kahit konting pagdududa, baka mas magandang itago mo na lang ang moment na yon sa family album kaysa sa newsfeed. Dahil ang pinakamagandang regalo na maibibigay ninyo sa mga anak ninyo ay hindi lang magagandang alaala, kundi pati ang karapatang lumaki
na may respeto sa kanilang privacy at sariling pagkakakilanlan. Number 9. Isa sa mga bagay na dapat mong pag-isipan ng maraming beses bago i-post sa social media ay ang mga screenshot ng private conversations. Kahit pagalit ka, kahit pa nasaktan ka, o gusto mo lang patunayan na ikaw ang tama, tandaan mo na ang salitang private ay may dahilan kung bakit tinawag na private. Hindi lahat ng usapan ay ginawa para makita ng buong internet. Sa panahon ngayon, isang screenshot lang ang kailangan para maging viral ang isang tao. Isang pindot lang ng share at sa loob ng ilang minuto, libu-libong tao na may opinion tungkol sa isang usapan na dapat sana ay kayong dalawa lang nakakaalam. Ang masama pa, hindi na mababawi yun. Kahit burahin mo pa ang post, may posibilidad na may nakapag-save na, nakapag-download na, o naipasa na ito sa iba. The internet never forgets. At isipin mo rin ito, kapag naging ugali mo mag-post ng private conversations, ano ang magiging tingin ng mga tao sa'yo? Hindi lang ang taong kachat mo ang mawawalan ng tiwala. Pati ang ibang kaibigan, kamag-anak o katrabaho mo ay maaaring mag-isip, paano kung balang araw ang usapan namin ang i-post niya? Unti-unti, magiging maingat sila magsabi ng saloobin sa'yo dahil natatakot silang maging susunod na screenshot sa social media. Trust takes years to build, but only one post to destroy. Minsan, gusto nating maglabas ng sama ng loob dahil pakiramdam natin ay tayo ang agrabyado. Gusto nating patunayan sa lahat na tayo ang biktima at siya ang mali. Pero tandaan mo, ang isang screenshot ay hindi laging nagsasabi ng buong kwento. Hindi nito ipinapakita ang mga mensaheng nauna, ang tono ng usapan, ang konteksto o ang mga pangyayaring nangyari bago pa ang conversation na yon. Kaya kahit mukhang malinaw ang ebidensya sa paningin mo, pwede pa rin itong magbigay ng maling impresyon sa ibang tao. Mas isipin mo rin ang klase ng karakter na gusto mong ipakita. Classy people protect conversations, not expose them. Hindi dahil kaya mong ilabas ang sekreto ng iba, ay dapat mo na itong gawin. Ang tunay na maturity ay makikita sa kakayahan mong pigilan ang sarili, lalo na kapag emotional ka. Hindi lahat ng laban ay kailangang ipanalo sa comment section. Hindi lahat ng katotohanan ay kailangang gawing public content. Kung talagang may seryosong problema, mas mabuting kausapin ng taong involved o humingi ng payo sa isang taong mapagkakatiwalaan mo kaysa gawing entertainment ang isang pribadong usapan. Dahil kapag nawala ang tiwala ng isang tao sa'yo, mahirap na itong maibalik. At tandaan mo ito, your reputation is built not only by what you say, but also by what you choose to keep confidential. Ang pinakamalaking respeto na maibibigay mo sa sarili mo at sa ibang tao ay ang kakayahang manahimik at protektahan ng mga usapang hindi naman kailangang makita ng buong mundo. At tandaan mo ito, hindi lahat ng bagay na pwedeng i-post ay dapat i-post. Sa panahon ngayon, ang tunay na maturity ay hindi nasusukat sa dami ng likes, sa dami ng shares o followers, kundi sa kakayahan mong protektahan ng iyong privacy, peace of mind at personal na buhay. Ang pinakamagagandang tagumpay ay tahimik lang. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-comment mo sa ibaba kung alin sa siyam na bagay na ito ang pinakatumatak sa'yo at bakit. Huwag mo na rin kalimutan i-like ang video, i-share ito sa pamilya at mga kaibigan mo para mas marami pang taong magiging responsable sa paggamit ng social media. At kung gusto mo pa ng mga content tungkol sa self-improvement, life lessons, at practical wisdom na makakatulong sa araw-araw mong buhay, hit the subscribe button at para hindi mo makaligtaan ang mga susunod nating videos. See you in the next one. And remember, protect your peace because not everything belongs on social media.